Hindi may iwasang batas ng pag-aasik at pag-aani. Sa English po nito, the inescapable law of sowing and reaping. Alam na natin yan. Pag sinabing sowing and reaping, magtatanim at pag-aani. Sige, tayo po tayo at basahin natin ang salita ng Diyos bilang paggalang. Galatians 6, verse 7 to 10. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain. Huwag niyong linangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susubok. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo may mga kapuna. Nagsilang, 7, 8, 9, 10, apat na verses. Actually, mga apat na verses lang po yan, pero napaka, po yan, enrich. Ano ba sa Tagalog po? Napakayaman po. Kasi itong pag-aaralan natin ay, sabi nga kanina, ito ay batas. Hindi may iwasang batas. Na bigyan po natin ng konting production. Ikaw na sino kumain ito? Ang mananabi ngayon The entire universe operates on a fixed laws. Sabi dyan, the entire universe operates on a fixed laws. Ibig sabihin yan, ang buong pangkalawakan ay gumagana sa isang tiyak fixed law, tiyak na mga batas. Ano yung example niya? Halimbawa, yung moon, diba? Alam niyo yung, diba, umiikot, ano tawag doon? Pagka nag-rotate, nag-orbit. Pero constant speed yan. Meron niyang speed talaga na standard yun. Meron standard na speed yan. Hindi yan po pwedeng mabawasan o hindi yan po pwedeng madagdagan. Parang yung mga, kung naalala niyo si Neil Armstrong? Sino yun? Sino yung si Neil Armstrong? Hindi po yung tatay nila Steve Little dyan, Golden Spike. Hindi po yun. Si Neil Armstrong, siya po yung kauna-unahang tao na umupunta sa moon. Actually, bago po yung Apollo 11, yung Apollo 8, 1968 yun, yun ang una ng orbit sa outer space. Ano yan, yung mga scientists at saka yung mga mathematicians, syempre nagbigay yan ng computation. Kasi hindi basta-basta yan na gagawa ka ng rocket, ng spaceship, tapos papupuntahin mo sa outer space. Kasi kailangan meron kang computation dyan dahil kapag mali ang computation mo dyan, maaari yung sasakyan mo ay masira o kaya yung tao mismo nandun ay mamatay. Natatandaan nyo, di ba, kapag ang isang nasa labas, papunta rito papasok sa Earth's atmosphere, di ba? Ano yan, nasusunog. Parang katulad ni, dati napanood nyo na yung palabas sa Flash? The Flash? Diba? Ano yung kanyang damit? Ha? Ano? Threads?
Threads ba tawag doon? Alam niyo yun sa Justice League, di ba, nung sinasabi ni Batman na ano raw, nagsasayaw daw si Flash. Kaya sabi niya, paano ka magsasayaw? Yung sinusuot mo, yung suot na yan, yan yung sinusuot ng mga pang-astronaut. Kasi nga, pag masyado kang mabilis, pwede kang masulog yung damit mo. Diba? Naalala nyo? Hindi sila nakapanood nun? The Flash. Hindi mahilig dyan. Nanonood kayo niyan. Para pag meron tayo na pag-usapan dito, ano yun? Para alam niyo yun. Si Ate Sina, nakaganto lang sa akin. Diba? DC. Sabi, ano yun? Pagka kasi masyado kang mabilis, pagka ordinary damit, masusunog yan. Masusunog. So, suot niya yung kanyang, hindi ko alam kung Gore-Tex ang tawag doon. Yung, hindi siya masusunog pag sobrang bilis. So, yung mga damit na astronaut, ganun din. Kasi kapag hindi ang tamang computation, yung mga tension, di ba, may tinatawag na ganyan eh. Maaaring mamatay yung tao, o kaya yung sinasakay niya, maaaring makulas, masunog, masira. So, ganyan din. Parang yung gravity, pinakamadali na yung gravity. Na, pagkabay ko, nandito to sa 3rd floor, kahit wala kang alam. Di ba kasi mat-mat, wala siyang alam. Maglakad siya dyan sa 3rd floor, tapos mababagsak na siya. Malaman ba niya na, ay, pag naglakad ako dito, hindi ako mababagsak. Kahit hindi niya alam. Mabagsak siya, hindi. Mabagsak, di ba? Kasi nga, yun ang law. Ano yan? Constant yan. Hindi mo pwedeng baliin. So, ganyan din. Sa lahat, kasi ito, sinulat ko na lang yan dahil ano yan eh. Hindi ko na-explain, baka mamaya dumugo mga ilong natin dyan eh. Ano na lang, examples or laws of, karamihan kasi, yan, sa science yan, physics, yung mga magaling sa science dito. Ano ba sabi dyan? Nothing is random. The material universe. Ito yung examples laws are physics, so describing the behavior of energy and matter, Including conservation laws state that certain physical quantities such as energy, momentum, and charge remain constant in an isolated system. They are neither created nor destroyed, only transformed. Meron namang iba naman, classical mechanics. Branch of physics describe the motion of objects under the influence of forces. It includes concepts like Newton's laws of motion and gravity. Ayun ang pangatlo naman, yung kay Einstein, yung relativity. Einstein's theories of relativity, both special and general, revolutionized our understanding of time, space, gravity, and the universe structure. Yan, actually, mga gumawa ng mga pag-aaral yan, mga scientists. Hindi natin kailangan pag-aralan yan dahil bigyan na natin na example na yung mga yan, tulad ng kilalang scientist si Einstein, tsaka si Newton, law of relativity ay hindi mo pwedeng mag-invento ka lang o hindi mo pwedeng gusto ko ganito gawin ko eh. Kasi nung ginawa ng Diyos ang buong sangkalawakan, computed din niya yan. Kaya meron yung sariling mga batas. So nothing is random. The material universe is built on absolute law. Absolute siya. Kung sinabi absolute, alam niyo ba yung absolute na itsura mo? Kunyari, 0, gano'n no? Alam niyo yun? Yung symbol na yun? Yung gano'n? Hindi. Hirap, Kaya niya-aral ko to, paano kaya inutong papaliwanag to? Kasi science to eh. Tulad na, ang mga makakaintindi lang, kasi to eh. Yan, alam niya absolute? May sinabi kaya absolute to? Ayan,
Kunwari, 1. Yan, ito yan. Ito yung symbol niyan. Absolute. Nasaan ba yung ating... Tama, di ba? Tama. Wala ako sasabihin kung mali eh. Anyway, so ang gusto na natin i-emphasize dyan ay ano yan, standard. Wala kang kailangang baguhin o hindi mo kailangan dagdagan o bawasan. Yan na yan. Wala ka na magagawa. So, same as, kung meron tayong mga scientific laws, meron din tayong tinatawag na moral laws. So, hindi yan po pwedeng, hindi mo kailangang baguhin. Yan na yan. Diba? So, sabi diyan, there are laws in the spiritual realm that are absolute and fixed. So, isang law yan ay yung sowing and reaping. Kapag sinabi mo sowing and reaping, parang katulad yan ng sa physical, pwede kang farming sa pagtatanim. Kapag ikaw ay nagtanim ka ng kamote, ano ba nga? Kamote rin. Diba? At pag nagtanim ka, automatic, meron kang aanihin. Hindi pwedeng magtanim ka nang wala kang aanihin. Ha? O pero alam nila, ito talaga ang anatingin na. Whatever a man sows, this he will reap. This also is true physically. If you walk by the Spirit, you will realize the fruit of the Spirit. If you walk planting in the Spirit, you will harvest the fruit of the Spirit. Same goes with the flesh. Paul warns the Galatians that whatever you plant, you will harvest it. May tanong ako, nasaan ba yung binabasa mo? Ang liwanag eh. Actually, yung 4 na verses na yan, meron tayong 4 na points na makita. So, hindi natin matatanggalin, no? Sowing and reaping. Bawat tanim, meron kang aanihin. Yun ang principle talaga ng ng Diyos yun. Wala, kahit na ikay Kristiyano kahit na ikay hindi pa Kristiyano, ay yan na yan. Kung ano yung itanim mo, yun ang iyong aanin. Di ba kahit di pa tayo Kristiyano, alam natin yan eh. Di ba kasabihan? Kung ano yung iyong itanim, yun ang iyong aanihin. Kapag ikay nagtanim ng masama sa kapwa mo, aani ka ng masama. Pagka mabuti ang tinanim mo sa kapwa mo, ikaw ay aani ng mabuti. So meron tayong 4 na points na kailangan makita dyan. Dito sa 4 na binasa natin ng verses. Una, yan, the divine law having been stated. Ibig sabihin, yung verse 7, sinabi. Sinabi yan. Ano sabi doon? Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a person sows, this he will also reap. So yun na yun. Wala na explanation. Ang Diyos daw ay, huwag tayong magpaloko. Kasi, di ba, sa Galatia, yung Galatians chapter 3, verse 1 hanggang 3, ang mga taga-Galatia na-deceive. Paano sabi ni Paul, you foolish Galatians, who has bewitched you? Sinabi, na-deceive sila ng na-deceive sila ng maling katuruan. So, yun nalaman nila, na yun ang ginawa nila, ay magkakaroon din sila, kung ano tinanim mo, dalawa yung sinabi dyan, di ba? Isa sa flesh, at isa sa spirit. Kapag ay kayo nagtanim sa pamamagitan ng laman,
aanihin mo yung sa pamamagitan din ng laman. Pag nagtanim ka ng, di ba sa verse 19 and 20, marami mga kasalanan yun. So nagtatanim ka ng flesh. So aanihin mo rin ay puro kapahamakan. Pag nagtanim ka sa pamamagitan ng spirit, so aani ka rin ng fruit of the spirit. Kaya sinasabi ni John ni Paul ay i-state niya yan. Sinabi ito ng Diyos. So kailangan alam natin. Kaya ano yung sabi dyan? Ano yung sabi mo kanina? If you walk planting in the Spirit, you will harvest the fruit of the Spirit. Same goes for the flesh. Paul warns the Galatians that whatever you plant, you will harvest it. So yun, kapag ikay nagtanim na ng mga kasalanan, yung sinabi mga kasalanan, natatandaan natin yung pag-ihapi, pag-iwalay, pag-aaway, pagkagalit, etc. Ganon din ang iyong aanihin. Pagka ikay nagtanim ng lumakad sa pamamagitan ng banal na espiritu, ikay nagtatanim. So, ang matatanggap mo, ang aanihin mo ay yung siyam na prutas. Kasi sabi dyan, Paul warns that whatever you plant, you will harvest. Kasi planao. Planao, ang pinaka, Greek word ng deceive. Ibig sabihin yan, to lead astray. Ikaw ay ililigaw. Kaya sabi ni Pablo, huwag tayong paniligaw. Kasi nga kapag meron kang ginawa, kung ano yung ginawa mo, kung masama man yan, aani ka ng masama. Kung mabuti, aani ka ng mabuti. Kaya binibigyan tayo ni Paul ng warning. Kaya, in-state niya yan, sinabi niya. Then, ano pa? Marami mga verses sa Bible ang mga sinabi tungkol sa salitang deceive. Ayan, no? Ano sabi dito? Take care that no one deceives himself. Ano na ito ng Tagalog? Huwag dayain din naman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y lumang upang maging tunay na marunong. Ano pa? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kaya sabi diyan sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. So kapag puso daw natin ay mapandin lang o mapadaya. Kaya huwag tayo magtitiwala kung ano man yung ating nararamdaman. Kasi nga pwede na yung ating puso ay tayo ay dayain. Kuminsan, saan ginagamit ba yan? Saan to? Madalas ginagamit yan sa love, sa pag-ibig. Diba? Na yung iba talagang bulag na. Sabi, love is blind. Tama ba yun, Joshua? Love is blind? Tama ba yan? Love is blind? Sino yung sabi, love is blind? Sino nag-agree doon? Love is blind. Ngayon sa panahon ngayon, hindi na kailangan na pag ikay nagmahal, ito na pagganahin mo. Pagganahin mo rin pati ito. No? Tama ba? Kuya Reggie, tama. Kailangan ito rin, no? Hindi lang basta to. Kasi nga pwede kang lokohin din. Ito. Diba? Yung iba dyan, yung iba na alam mo nang
Mina 1, 2, 3 ka na, hindi, mahal ko kasi siya eh. Pero kita-kita mo na, 2-timer na, 3-timer na, no? Dami ka ng preba, pero mahal ko kasi siya eh. Ito lang, no? Ano? Love is blind. So yun, kumbaga, ang dami pong mga verses na sinasabi dyan. Ano pa? Hindi lang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo ay nakataliwas sa pagkamuhay. Dahil ang tahanan mo ay nasa mataas na kabundukan, kaya sinasabi mo, sinong makakapagbabagsak sa akin? Ayan, meron naman dyan, sobrang galing. Yung bilid na bilid ka sa sarili mo, no? Na galing mo, minsan, hindi mo na napapansin, yung pagkabilig mo sa sarili mo, na ano ka na, yung na-led astray ka na, naluloko ka na, hindi mo alam. So maraming klase ang ibig sabihin ng deceit. The arrogance of your heart has deceived you. So marami, the heart is deceitful, ano pa? Let no one deceive you. Meron pa, yung James 1, memory version, James 1:22. Ayan, no? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kapag ka daw basa ka lang ng basa, ang salita ng Diyos, pero hindi mo naman ginagawa, hindi mo pinapamamuhay, niloloko mo lang din yung sarili mo. Diba? Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Ano pa? Ang dami, actually marami yan. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang mga nakikiapid, sumasama sa Diyos-Diyos at nangangalod niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayan ha, hindi ako nagsabi niyan ha. Nasabi dyan, 1 Corinthians 6, di ba? 6, 9 to 10. Ano yung sabi doon, no? Hindi Tagalog. Hindi ba ninyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang mga makasalanan daw ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano pa? Ayan, no? Lulubid niya sinabi dyan. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasama sa Diyos-Diyosan, nangangalod niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ayan, no? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Sino? Ang salita ng Diyos, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi. So, anino-nino yan, ha? Wala pong walang ditiyak. Meron bang ditiyak dito? Ditiyak, meron? Wala, ha? Asa? Ulitin natin. Ulitin natin, Eman. Ano sabi dito? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. O yung mga masawa Diyos-Diyosa, nakakalo niya, Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. sakim, nagdadasig, nagdadait ng kapwa, nagdaraya, nagdadait ng kapwa, nagdaraya, nagdadasig wala. Actually, ang pinaka-maiksi niyan, sa langit po walang kasalanan. Wala. Kahit konti. 10%. 10% ng mga nagsisinungaling. 10% ng mga nagnanakaw o bisyo man. Wala. Wala doon. Suray-suray ka. Wala rin doon. Di pwede. Suray-suray doon. Wala. Maraming mga government officials ang Ha? Ano na? Mga government officials ang hindi makakaya. Ano na yung politika? Ay, sorry. Bahala sila doon. Yan. Ano pa?
Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kapwa. Kasi isa lang po ang daraya, si Satanas lang. So siya lang. Kaya natin siyang gayahin. Huwag na natin siya, huwag tayong padaya sa kanyang mga schemes. Ano ba ang Tagalog ng schemes? Yung kanyang pakana. Ayun, natin gayahin. O kain. Ayan o, self-deceit. It's a problem for everybody. Totoo yan, di ba? Pero Pag ikay nadadaya ka sa sarili mo, yan actually, yan ang pinaka-problema. Ha? Papanggap na lobo. O yan, pinaka-problema ng isang tao. Yung self-deceive. Akala mo tama ginagawa mo, pero hindi naman pala. O ayan o, Papanggap na tupan. You can be deceived by choosing bad friends. Yan, no, okay. Sabi dyan kasi, sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, Do not be bad deceived. company Bad corrupts good morals. good morals, or sa ibang translation, good character. Mga kaibigan nyo ba, mga matitino? Hindi. Hindi, oh. Dapat pagka hindi matino mga kaibigan nyo, yun na yan. Kasi magagaya kayo dyan. Ayan o, linaw eh. Bad company. Oh, Corrupts good morals. bad company corrupts good morals. Yung mga natutunan mo na mga turo na magulang mo, pagka ikaw ay napasama sa barkada mo, o masamang barkada yung o mga kaibigan mo, masama sinasama mo, magagaya ka na sa kanila, imbis na ikaw ang manghawa sa kanila, ano, ikaw ang mahawa. Meron ba kayo kilala ng ganyan? Pero si Reggie. Hindi, dami nga kilala ng ganyan. No? Kahit hindi nila yun, parang sa krus. Oh. Basura yun. May kilala kayong ganyan o kayo yung ganyan? Ha? Kayo nahahawa o kayo ang nangahawa? May kilala ako. Di ba? Nakahawa ng virus. Ano pa? May kilala ako din. Huwag kayong padaya sa mga boss. Do not be deceived about the church and do not be deceived by the false teachers. Ayun, abay Romans 16:17. Now I urge you, brothers and sisters, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances. Yung mga nagkukos ng division sa church, huwag niyo samahan yan. Yung nagkukos ng mga marites, no, huwag niyo sasamahan yan. Tapos ano pa, yung mga false teachers, syempre, hindi natin, huwag tayo papaloko dyan kasi nga, ang sabi doon, Ephesians 4:14. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of people, by craftiness and deceitful scheming. Kasi kapag ikaw ay immature ka pa, kung ano sabihin nito nagtuturo na to, basama ka ron. May invite na speaker, may sinabi na gato, iba sa sinasabi nito, kasama ka na naman doon. Pero dito, maniwala ka naman doon. Kaya toss, ganyan sinasabi niyan. Toss to and fro. Ganyan yan. Palipat-lipat ka, di mo malaman kung ano yung paniniwalaan mo. Kaya mahalaga po talaga na tayo ay natin ng Bible study. Na tayo ay nagpatuloy nag-aaral at nagbabasa. Ano ba ba? Yan, no? Deceivers will become worse and Ayun, worse. sa panahon natin ngayon, yung mga manloloko, lalong lalala yan. Lalong lalala. Lahat ng mga nanloloko, di naman titino yan eh.
Manloloko ng manloloko ng manloloko. Kasi nga, tayo ay nasa huling mga panahon na. Kaya ano man ang mga natutunan natin katotohanan, ay ano natin yun, panghawakan natin para hindi tayo matangay, hindi tayo maluloko. Ano ba? Do not be deceived. God is not mocked. You cannot insult God. Ayan, God is not mocked, sabi sa verse 7, di ba? Kasi katulad ni Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo ba siya naging isip animal? Alam niyo ba yun? Daniel chapter 5. Sobrang minaliit niya ang Diyos. Na may sinabi ang Diyos sa kanya na ikaw, pagka tumagal, masisirahan ka ng bait. Ang isip mo magiging ano ka na lang, parang ibon. Pero dadating yung panahon na you will acknowledge God at babalik ka sa pag-iisip mo. Ganyan yung nangyari sa kanya. Sa sobrang pagmamataas niya, kailangan sa akin kayo magdasal. Nasiraan ng bait. Na ang tingin niya naging ermitanyo, nakabuhok, mga kuko niya, umaba. Parang naman siya naging naging hayop. Pero bandang huli, pagtingin niya sa langit, bigla niya in-acknowledge ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng baliwalain ang Diyos. Meron at merong lahat ng mga gagawin mo sa buhay ay merong lahat ng iaani mo merong lahat na itatanim mo merong aanihin. Kasi nga, constant yan. Kaya you have a choice as a believer. You can walk in the flesh or in the spirit. Oh, yan. Dalawa lang yan. Magtatanim ka ng ayon sa laman o ayon sa espiritu. Salvation does not prevent people who drink and smoke and harm their bodies from getting sick. Ayan. Ibig sabihin naman yan, ligtas na ako eh. So pwede ako mag-inom. Pwede kong magsugal. Hindi maaari na kahit Kristiyano ka na, pwede mong gawin yung mga kasalanan yan. Kasi, nagtatanim ka nga eh. Diba? Ay, Kristiyano ako, pwede ako magsugal, ligtas na ako. O di nagsugal ako. Inaubos pera ko. Kasi may kasalanan. Ikaw, ba't naubos pera mo? Nagsugal ka eh. Online na. Ha? Ano? Scatter? Ano yung scatter? Scammer. Scatter, kumalat? Mga online gambling. Ay, yung online gambling. O, halimbawa, nag-inom ka. Hindi na ako magkasakit kasi Christian na ako eh. Saved na ako. Inom ako. O, nagkaroon ka ng cancer sa liver. Kasi may kasalanan. Dahil ba sa Kristiyano ka na? Hindi. Dahil sa nagtanim ka, ano tinanim mo? Alak. Nagtanim ka ng alak. Ano anihin mo? Sakit. Parang ako. Lalayo pa ba tayo? Kristyan na ako eh. Hindi ako magkakasakit. Kain. Inom, soft drinks. Kain, itulungin. Ano nangyari sa akin? Kasakit. Dahil ba sa Kristyan ako, kaya ako nagkasakit? Hindi, dahil sa ginawa ako. Diba? Ngayon, kain pa rin ako. Kasi nagka-dialysis na ako eh. Diba? So, yung inani ko, tinanim ko, inani
ko, ba't nahuli? Ganun lang din yun. So, wala siyang exemption. Batas ng Diyos yan. What you sow, you will reap. Kaya hindi rason yung Christian ako. Pwede ko nang gawin ito mga to. Hindi. Meron ka pa rin aanihin. Alam niyo yung natatandaan niyo ginawa yung ano natin no, na ito ang God. Ito ang tao. Ito ka. Ikaw. Sa Diyos, save ka na. Pero sa tao, hindi. May consequence pa rin. Hindi ng tao yan, kahit meron kang bagay na gawin, may consequence pa rin yan. Hindi mawawala yun. No? Kaya yan ang sinasabi dyan na hindi ko rason kung ikaw ay Kristiyano na, exempted ka na sa lahat. Hindi. Meron pa rin consequence yan. Kasi may inani ka, may tinanim ka, naturalmente, meron ka kanin. O pangalawa, the divine law is explain, piniliwanag. Ano sabi dyan? The flesh always... Ito yung ano. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Wala na explanation. In-explain na. Magtanim ka ng masama, ani ka ng masama. Magtanim ka ng mabuti, ay ani ka ng mabuti. Oh. The flesh is always The starting point of sin. oh, lagi ang katawan, ang laman mo, ang simula ng kasalanan ng isa, iyon laman, yung sarili. At ang kasunugtong niyan, kapag ginawa mo na yan, ay destruction na or kapahamakan. Oh, when you start with lust and it gives to sin, it can bring forth. ayun, pagka nagsimula ka sa laman, ang buhay ng kasalanan, ang kasunod niyan ay kapahamakan, death. Kapag ka naman ikay nag-sow to the flesh, and from the flesh, you will reap corruption, ma-corrupt yung iyong sarili. No? Ang sabi dyan, no? Sa James 1:14. Oh. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Oh. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Oh, but each one is tempted. Wala pong kahit na ikay na-redeem ka na, ay nandiyan pa rin yan, natetep ka pa din. Kasi ikaw ay nasa flesh ka pa rin. Kaya hindi mo pwedeng alisin yan. Meron at meron pa rin na ikaw ay matutokso. Kasi meron desire yung flesh mo. Kaya nga diba, ipag-aaral natin before, nasabi ni Pablo, kapag meron siyang gustong gawin na mabuti, yung katawan niya, sabi, huwag mong gawin yan, pinipigilan ako. Pero pag gustong gawin naman masama, yung katawan ko, yung espiritu ko naman, sabi, huwag mong gawin yan kasi masama yan. Nagtatalo pa din. So hindi natin kailangan paliwanag kasi yan na nga pinaliwanag na, di ba? Na what you sow, you reap. Pangalawa, ay sunod. Hindi, yun. The law is now fulfilled. O na-fulfill, ibig sabihin na natupad na, ano sabi? Kaya huwag tayong mabagal sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng taktang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. O tayo ay huwag tayong
mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susubo. Ayan daw, yung batas na yan ay natupad. Tupad, hindi yung tupad na ayuda, tupad na nangyari. Kasi meron mga tao kasi, lalo na mga Kristiyano, no? Isang kahit matandaan ang Kristiyano, parang bata pa rin mag-isip. Gawa naman ako ng gawa ng mabuti. Ba't ilang taon na wala pa akong inaani? Di ko pa rin nare-receive. Pray ako ng pray, gawa ako ng gawa ng ano, para sa Lord. Pero wala. Hindi ko siya ma-receive, hindi ko pa matanggap yung pangako ng Diyos sa akin. Hindi pa sinasagot ng God yung prayer ko. Ano sabi ko dyan? Due time is God's time. Hindi mo oras. Hindi ko magdidikta ng oras, kundi ang Diyos. Hindi pa panahon ni... Hindi pa panahon si Nestor para magkaroon ng asawa. Hindi pa. Pagdating niya ng 60, 60, bigyan na natin. May makilala siya, 60 na si Nestor. Nakakilala siya ng 25 years old. Ayay, palyo. Panalo? Ibig sabihin nun. Parang Big Soto lang Ibig sabihin nun si Nestor, 60 na. May asin pa man. Asin pa. Hindi pwede tayo magsabi, magdikta ng oras. Ang Diyos ang magsasabi niya. It's God's season. Hindi natin season. Ano sabi doon? Christians frequently act as children. They want to sow and reap the same day. Yan nga, gusto agad-agad. Agad-agad ba? Hindi naman pwedeng agad. Dili man, no? Dili. Kailangan mag-antay ka. Mag-antay ka ng tamang panahon ba? Tamang panahon. Ang Diyos yan. Ang Diyos ang magbibigay niyan. Hindi tayo magdidikta. Kasi nga, masyado tayong yung mainipin na para matanggap mo kagad, kailangan gumawa. Diba? Pero hindi natin hawak yun. Ang Diyos ang may hawak. Kaya sabi diyan, your reward will come. Your reward will come. Kaya laging binibigyan na encouragement tayo dyan, Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang isa-isahin ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Asahan natin. Meron talaga tayong gantimpala na mauunan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinan. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yun. Basta alam natin. Basta ang importante, alam natin na hindi masasayang yung ating ginagawa sa Diyos. Hindi natin yung pagtuturo natin, pag-aaral natin, mga discipleship natin, Bible study natin, pag-attend natin dito, hindi natin masasayang. Matatanggap natin yung gantimpala. Pero nga, hindi tayo ang magdidikta niyan. Ang Diyos yan. Kailangan natin magtiyaga, mag-antay. May kailangan natin. Verse 10. The divine law is applied. Apply mo na yung kung nangyari yan, natupad, ito naman, apply mo sa buhay mo. Yung sowing and reaping. Ano sa verse 10? Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.
Kanino daw mas dapat kang gumawa ng mabuti? Sa? Tingnan mo nga yung katabi mo. Karapat dapat manggawa ng mabutihan? Ha? Pwede. Pwede. Deserve. Ayaw gawa ng mabuti to eh. Utangan ako na ito eh. Wala ba? Sino ang inuutangan dito? Si boss. Sino? Ano ba, boss? Pero so, yan ang sinabi, kailangan i-apply natin. Especially, yung paggawa natin mabuti, i-apply natin yan sa ating kapatiran. Diba? Kasi hindi mo dyan, no? So, una, anong ginawa dun sa batas na yan? Sinabi. Pangalawa, pinaliwanag. Pangatlo, nangyari. Pangapat, ginawa. Tandaan nyo, ano yung una? Sinabi. Ano yung sabi? Nangyari. Hindi, ano yung sinabi? Nangyari. Ano yung sinabi? Ha? Hindi na, ano nga yung sinabi? What you sow, what you reap, you will reap. O pangalawa, pinaliwanag. O ano yung paliwanag? Same din, no? Pangatlo, na-fulfill. Nangyari. Ano? Ano? Inanim mo na. No? Inanim na yung tinanim mo. Mabuti man o hindi. Pang-apat, isinagawa mo. So, yung pagtatanim mo, kanina mo isasagawa yan. Para maani mo. Sa kapwa. Kaya nga sabi dyan, Kairos. Sabi ko kasi every opportunity. So, pag may pagkakataon na gawin mo ng mabuti yung kapatid mo, gawan mo. Kasi, aani ka rin dyan. Gawan mo na masama yan, aani ka rin masama. Di ba? So, umaba yung natin, pero ang bilis lang naman. Ha? Time na, no? Di ba, sayo na lang natin yung hindi ko sinulat yan. Hindi ko na makita. Puti eh. Ano pa yun? This is the heart of our testimony. To sow righteousness, to sow in the Spirit, to sow good deeds. To those who are in the household of faith, Christian faith, especially believers, we should do nothing but good to one another. Nothing but good, anything but good. Paano sa Tagalog niyan? Ano sa Tagalog? Ito ang pinaka ating testimonya na sow righteousness, sow in the Spirit. Magtanim tayo ng katwiran, magtanim tayo ng paglakad sa banal na Espiritu, magtanim tayo ng mabubuting gawa sa mga kapwa mananampalataya, kapwa mga Kristiyano, especially mga Kristiyano. We should do nothing but good to one another. Wala tayo itong kailangan gawin sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatiran ay kabutihan. At yan, you are God's family. You need to show good to the family. You need to show good to the family. Tingnan mga katabi mo, kung family mo
Amen. Pamili mo ba siya? Yan. Huwag niyo utangan ha. Oo. So, ano ba yung sinabi dito? Sa makatuwid, hindi na tayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Yun, sinasabi niya kasi, hindi tayo taga dito. Tayo ay, ano lang, dayuhan. Hindi tayo dito nakatira. Kaya, ano, balang araw, kung tayo ay makikita-kita din, hindi na dito. Sa isang, ano, bagong mundo na. At kapag nakita-kita tayo dyan, dyan natin masasabi na we are, ano, we are family. No? Sige, tayo na. Alam niyo yung kanta na yun? Yung kanta na yun, kinakanta ko yan nung pinanganak yan nung pinanganak si Kuya Kyle.